Ito ang wow trending, napahiya at nagmukhang walang alam. Yan ang tunay na dahilan bakit hindi pumunta si Congressman Romeo Acop sa pangatlong hearing sa House of Representatives patungkol sa issue ng SMNI. Nais na mga congressmen na suspindihin na ang prangkisa ng SMNI sa pagbulgar ni Dr. Loren Badoy. Kahit pa naging congressman at general si Congressman Romeo Acop, wala daw itong alam na ginagamit lang pala ng makakaliwang grupo, lalo na itong mga politiko na sila si Franz Castro at Raul Manuel, para pangontra daw sa pag-expose nila ni Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Dismayado ang mga netizen sa ginawang aksyon ni Congressman Romeo Acop sa Congress hearing, na ayon pa sa kanila ay akala namin ay matino kang congressman, bilib pa naman kami sa'yo. Isa ka din palang tambaloslos. Halos lahat ng mambabatas ay di na kagalang-galang kundi kagulang-gulang na ay support Ka Eric at Loren Badoy. Totoo, hanga ako kay Congressman Acop sa napanood ko na congressional hearing, pero dito sa kaso nila ni Ka Eric at Dr. Loren Badoy, di ako makapaniwala na nakalimutan na yung constitutional right ng tao at nangibabaw yung ego at isang tao feeling powerful para sa taong bayan ay may bigay kasi binoto siya. Dapat yun ang mahalaga, dapat sinagot lang yung issue tapos na, wala nang gulo sana. Dati, idol ko yan si Congressman Acop, pero ginawa niya ng hindi maganda ang taong lumalaban sa terorista. Lumabas din ang tunay niyang ugali. Kahit ako, bilib ako kay Congressman Acop, kaso ngayon hindi na. Buti na lang naka-live sila kaya napanood namin. Wala akong tiwala kay Congressman Acop. Huwag ka nang magpakita sa tao at nakakahiya. Ang ginawa mo, galing mo sana at napabilib mo ang taong bayan. Yun pala, may maskara ka at bumawi ka. Akala ko pa naman itong si Congressman Acop ay patas. Yun pala, pakunwari lang. Akala ko kung magsalita siya noon sa Congress kapag may iniimbestigahan siya ay tunay siyang nakakabilib. Yun pala, may kinikilingan. Isa kang general at isa kang magaling na abogado. Akala ko nasa panig ka ng katotohanan the way you investigate. Mga pulis na sangkot sa drugs is kalawag, pero pinakita mo sa SMNI host na sila si Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Kitang-kita ang pagka-arugante mo, kaya isa ka rin palang unyango. Nawala ang bilib at tiwala ko sa iyo, sir. Agay kung bakit merong media is talagang may mga for example, mga vlogger. Ito'y para tumulong tayo sa ating mga kababayan, sa taong bayan. Kami, isang media outfit, ang SMNI. Ano po ba ang aming layunin? Para isiwalat ang ginagawang katiwalian ng CPP, NPA, NDF. Ang isa sa lang sa mga heartbreaking dito, Ma'am Lorraine, during that hearing, that inquiry, is, di ba, how can even someone there who's sitting, di ba, be with someone, in support with someone, especially pagdating sa red tagging, ma'am. Yeah, unbelievable. Ini-expose mo, ma'am, ini-expose mo yung mga kabataan na nare-recruit. Ini-expose mo, ito yung mga tao para hindi na sila mailigtas sila sa kapahamakan. Tapos ikaw pa sisisihin na mga dapat maglingkod sa ating bayan, ma'am. And these are legislators. And from the mouths of these legislators came the word red tagging, which is an invention, a creation of a terrorist organization. Correct. That they use to silence us so that more of our children will die as NPAs. And this came from the mouth of, for instance, Romeo Acop, PNP. He did not know, hindi niya alam ni Congressman Romeo Acop, even though he was a PNP general, no, that there is no such thing as red tagging. He was so surprised when we said it when he went to our detention center where we were illegally and arbitrarily detained. He thought that there was a law for red tagging. No, we said, no, there's no. Hindi niya alam. We had to inform him that the Supreme Court itself said that there is no liberty, there is no danger to life, liberty, and security pag ikaw ay na-identify na miyembro ng CPP, NPA, NDF. At yan, sir, sinabi namin sa kanya, ay ginagamit lang para patahimikin tayong nagsasabi ng katotohanan para sa CPP, NPA, NDF. No, yan yon. He was so surprised. Kaya parang this to me is the testament kung gaano kalalim ang pagkasinungaling ng CPP, NPA, NDF na nandiyan na sila sa Kongreso, na yung ating mga mambabatas mismo ang nagsasabi ng propaganda ng isang teroristang organisasyon, at kami na lumalaban para matigil ito at kakampi pa nga nila sa gobyerno
kami pa yung i-detain at kami pa yung papahiyain at papatahimikin. Nakakagulat, parang baliktad na baliktad yung mundo pag nandun ka sa Kongreso, pero buti na lang itong mga PMAers, no? They came here and they came to our rescue, to the rescue of the Philippines, no? Our democracy, and set straight what was wrong. At niliwanag nila kung ano yung tama. And Yusek Joel, my question, no? They had a number of demands. Isa lang yung unconditional release namin. Yung isa doon, kailangan i-investigate kung paano nangyari ito. Itong pag-detain sa amin, at saka dapat meron niyang sanctions. At pagkatapos yung transparency sa account, sa funds, sa public funds. No? So, yung isa pa lang ang nagagawa nila. So, this is really interesting for us to watch what will happen here. No? Yan. And also, Ma'am Lorraine, because of this act of our PMAers, ang mga Pilipino, gusto ko lang sabihin, ay nabuhayan talaga. Oo. Yeah. Nabuhayan sila. Kumbaga, hindi naman sa revolution ng sinasabi. Nagkaroon sila ng yung patriotism na diwa. Yan. Ito yung nawala sa atin. Inagaw sa atin to ng CPP, NPA, NDF. Yung pagmamahal sa ating bansa, pagmamahal sa ating, yung totoong pagmamahal, yung pagmamahal sa ating pamahalaan, yung pagiging concern mo, ay ibinabalik. Correct. Ito yung isa sa gusto nating itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino dito sa ating programa. Kaya pilit natin binubuhay. Sinusuportahan natin ang ating kasundaluhan. Na totoo naman, magbubuwis ng kanilang buhay para sa kapayapaan. Itinatagoy din natin yung kabayanihan din ng mga nagbalik loob dito sa ating pamahalaan. At yung iba pang mga totoong lingkod bayan na talaga naman makita mo, wala silang pakialam sa kanilang sarili kung papaano lang nila maitataguyod ang ating bansa. Isa na lang din dito ay ang ating former president, President Rodrigo Roa Duterte. Yes. Sige po, Ma'am Lorraine. Yeah. May tatanong kasi ako kay Yusek Joel, no? Yung tungkol doon sa manifesto, no, ito kasi nga as a defense beat na as a veteran of the defense beat and of journalism in our country, no. Sabi mo kasi nung few episodes ago na bago ito. This is novel. Yes. This is the first time that we're seeing it. And napakaganda kasi nung paghawak nila sa power. It's very graceful. It's very with economy. Walang pagmamalabis, di ba? At para sa Pilipino, yung protection, no? So, ano yung implikasyon nito? Kasi yung ginagawa kasi sa SMNI pagmamalabis, no? At saka yung panggigipit. And I'd like to know what your thoughts are on this manifesto and its implications. For the longest time kasi, no, wala silang outlet. Diba, tulad nga sabi mo kanina, si Gerald Macanas na isang vlogger na rin ngayon, naiiyak sila dahil namatayan sila ng mga sundalo sa mga enkwentro. Tapos nakabusal sila. Laban sa NPA. Hindi po madaling mamatayan, no? Kamag-anak man or tao mo, masakit yun. Ikaw nagutos eh. Diba, commander ka eh. So masakit sa dibdib mo, of course, na mawalan ka ng ganyan. And etong paglabas nung manifesto po ito, hanggang ngayon pinag-uusapan natin why, kasi malalim po ang implication talaga nito. For the first time, nagkaroon sila ng outlet, nakikita nila, dati tahimik sila eh. They just watched, they just let SMNI, Laban Kasama ang Bayan, and Doc Lorraine, and Ka Eric Franco, and Ina, and myself, no, included, na nakikita nila yung sinasabi po natin dito, pagmumulat natin sa ating mga kababayan, nag-agree sila, ay salamat, hindi na sila kailangan na maghanap pa, makiusap ng kakampi para ipahayag yung damdamin nila. So, bakit parang somehow nag-speak out sila against what happened to Doc Lorraine and against what's being done on, to SMNI? Dahil nasaktan sila doon. Yes. Diba? I can feel their sentiments. I can empathize, no? Kasi ang dami rin natin mga kaibigan dyan. Sabi ko nga, mga kumpare, kaibigan ko pa yung ibang nakapirma roon, ng mga retired na yung iba, no? At naintindihan ko po for the first time kasi. And, kumbaga, ito'y pinakita nila na we are just watching. We are still here, no? We may be retired, but they're not tired. Hindi ba sila pagod, di ba? You know what, Yusek Joel and Franco and mga kababayan, no? Yung nakita ko dito, Yusek Joel, no? Kasi nga, yung sinabi mo,
dati tahimik lang sila, Yes. na nagmamasid lang sila, no? So, and even us, no, for the longest time at the NTF-ELCAC, we did groundbreaking work, Yeah. diba? We did groundbreaking work kasi there were so many rules that were already set in place. There were so many things that we had already accepted that in reality we should never have accepted. For instance, the schools of our children became the recruitment ground for them to be NPAs, to become violent extremists. In other words, no, sa tagal ng kalahating siglo ng mga bawal pala magmura. Muntik. Yung sa tagal nila diyan sa mga bawat lipunan natin, no, bawat sektor ng lipunan, naging tayong isang bansa na tumatanggap ng hindi na dapat katanggap-tanggap, 'di ba? Yung kunyari, yung sa media na tahimik, yung nandiyan sila sa gobyerno, tapos parang yung pagmamalabis nila na naging matkatanggap-tanggap, kahit din kasama dito yung sakripisyo ng mga sundalo natin, parang wala lang sa atin. Kinikibit balikat natin, di ba? And yet, what do those sacrifices mean? Those sacrifices mean an untold number of widows and orphans. And that heartache, and yung bago sila namatay, marami dyan tinorture, marami dyan pinagsasabog lang ng mga CPP, parang the most inhumane manner, no? Violations of the international humanitarian law. At yan po ang naging kwento ng Pilipinas dahil sa CPP, NPA, NDF. And these are stories that we need to say, na parang alam ng taong bayan kung gaano kalalim ang sugat natin. And parang what I sensed, kasi with the remember when we were at the NTF-ELCAC, naging maliwanag sa atin ng halaga ng information. Diba? Yan actually yung nagpabagsak sa CPP kasi nalaman ng mga kababayan natin, tapos tinalikuran nila, hanggang mamaya wala nang bumoto sa kanila at nagbalik loob sa gobyerno, sa mga sundalo, massive surrenders, etc. Diba? So, napatatahimikin mo ang SMNI, mabigat yun sa ating mga kasundaluhan. Correct. Unless the other media groups step up also to the plate, and we hope this is the kind of country, the kind of media, the kind when we say we want to redefine press freedom, this is what we want, that we will speak the truth to our people and that we will inform them, give them information that will empower them. No? Correct. What sets SMNI apart from other networks, no, as I see it, is that grabe, mas heavy yung advocacy ng SMNI, no, toward that goal of ending this armed conflict, no. Unlike sa iba kasi, I came from a commercial type of media outfit, di ba? Paramihan ng advertisers, at may mga sacred cows yan. Siyempre, yung bang advertiser mo, babanatan mo? Of course not. Pag mawalan ka ng sweldo. Yun yung mga dynamics yan. At si SMNI nga, straight lang, diretso lang. At nakikita natin nga yung nangyari sa inyo, nasaktan talaga yung target, di ba? Which is actually the CPP, NPA, NDF. And they're moving heaven and earth, no, to pressure you, to silence you, to muzzle you, and buti na lang, no, nung ginawa sa inyo yon, mayroong mga nanindigan na tumayo na nagulat lahat. Even ako, nagulat ako for the first time nagsalita ang when you say Joel, which brings me to my next question. Am I accurate when I say that the good thing about all of this that happened, na nakita ko, is that the tide has already turned. No? Ito namang sila Teddy Casino, yung mga mapa-file ng case na yan, pa-media advisory pa, etc. That's an old template, no? It's an old template. Lagi nilang ginagawa yan. Kahit natutulog tayo, dapat memorize na nila yung playbook nila, di ba? But what's happening now is that this is what I deeply believe in, kasi that we have to create our own genre. Kasi the old things don't work anymore. The things that we used to do, they weren't working anymore. That's why what happened at the NTF, why is NTF-ELCAC such a success story? Kasi it was groundbreaking. Parang we did things that we never did before as a people. Na kami nagtanggal ng mga maskara, ganyan, and we just went on and tuloy-tuloy lang, kahit na ano pang ibato mo sa amin. So it was groundbreaking, unprecedented, and which is why we had all these amazing accomplishments as a people, no? And then this is what happens kasi when you do something that's unprecedented, you really create your own genre. So that the PMA graduates, they did the same thing, no? They created their own genre. It's a new thing, no? Na you wrote that letter and
And what it tells us as a people, no, is that we really are united as a people. And Yes. that, like the survey of the Vice President Yan. now, for me, no, it also shows, together with the response when we were detained, it shows our maturity as a people. Yes. Na hindi tayo banana republic, hindi Correct. tayo pwedeng, kawawa talaga yung mga politikong walang respeto sa atin at ang tingin nila pamumudbud lang tayo ng pera at okay na tayo, That's right. diba, tatahimik tayo. Ang ipinakita natin sa isa't isa, sa sarili at sa buong mundo ay hindi tayo ganon. Ipaglalaban, we will all close ranks, the Filipino people, the soldiers, us in media here in SMNI, we will close ranks and we will defend our country and the republic. Correct. Yeah. Yung